Good day po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong mag-share konti dahil nanghihinayang po ako eh. Lagi po akong nakikinig sa mga balita tungkol sa mga pangyayari o nangyayari sa Pilipinas. By the way, andito ako sa Canada ngayon. Dumating ako dito 2008 pa. I left the Philippines because mahirap na maghanap ng trabaho kung nasa 40 ka na mahigit. Wala nang tatanggap sa'yo. So, kailangan kong mabuhay, kailangan kong buhayin ang pamilya ko. So, naglakas loob ako even though I don't want na leave my country. Kasi noon, nung nagtapos ako ng college ko, sabi ko, dito ako mag-serve sa Philippines. Pero, hindi nangyari eh, dahil sa sitwasyon. And sa mga nagdaan ng panahon, mga experiences din na nakikita ko, puro problema talaga ang maririnig mo sa Pilipinas noon. Since then, yung mga sinong leader, hanggang sa tumakbo ng presidente yung mayor namin sa Davao, si Duterte. Which is, sabi ko, uy, maganda ito. Dahil alam kong malaking pagbabago ang ginawa niya sa Davao mismo. Peaceful, walang lamangan, walang mayaman, walang mahirap, pantay-pantay ang treatment niya. And proud to say na nung naging presidente na siya, totoo nga, kaya nga niyang ibigay, which is lagi nating naririnig sa mga tumatakbong politicians na kung ako botohin nyo, gawin ko to, gawin ko ang tama, gawin ko lahat para magandang buhay ng Pilipino. Which is, alam naman natin hindi nangyari yun eh. And the fact, galing mismo sa sarili nating nakita sa ginawa ni Duterte sa Pilipinas. Even ako, andito ako sa Canada, I'm proud to say na kahit yung mga kasamahan ko sa trabaho, mga puti o mga Canadian, they keep on asking me, who's that Duterte? Because they heard about the good things that is happening in the Philippines. Daming nagbago at peace lahat. May kasamahan pa nga akong Canadian na dati daw pag mag-uwi siya, mahirapan talaga siya dahil iba ang treatment ng Pilipino. Hingi dito, hingi dyan. Pero nung si Duterte na, smooth ang takbo ng Pilipinas. And I'm really proud to be a Filipino. But now, lagi akong everyday nanonood ako lagi ng balita dito. Ngayon nakikita ko na naman is watak-watak naman ang Pilipino. Nung alam ko nung papalabas na si Digong, sorry, tatawagin ko siyang Digong kasi nasanay din kami tawagin siya sa Davao ng Digong eh. Nung tumalikod lang si Digong, ang dami nang nagbago na naman sa Pilipinas. Alam ko, ang mga tao, akala nila tuloy-tuloy na yon, especially nung tumakbo si President Bongbong Marcos, which is bringing that unity team with Sara Duterte. Siyempre, akala ng tao, ito na gusto tuloy-tuloy itong pagbabago kasi unity nga eh. Pero sa nakikita ng mga Pilipino, ako,
wala eh. Parang, oh, may pagbabago na naman Especially ngayon. Gustong ipa-impeach si Sara. Gustong, ayan na naman, bumalik na naman yung, dahan-dahan bumabalik yung dating nangyayari sa Pilipinas. Sana, tama na yun. Sana, ito na ang panahon na maging proud na tayo dahil ang laki na ng pagbabago ng Pilipinas. When Duterte became the president of the Philippines, ang dami niyang nagawa compared doon sa mga, hindi man sa pero that's reality. Compared mo doon sa mga naging presidente noon, makita naman na sana tuloy-tuloy na ito. Sayang kasi ang magandang nasimulan ni Duterte. Sana tuloy-tuloy, kahit hindi man 100% na ginagawa niya, pero sana may dahan-dahan. Kaya nga, sayang masyado. Experience ko nung umuwi ako, ilang beses ako pa uwi during Duterte's term, walang problema sa airport. Nung pagtalikod na ni Duterte, pumalit si Marcos. Nung umuwi kami, pagpabalik dito, grabe, corruption. Hindi kami makasakay dahil puno. Tapos nung nagparinig nung in charge na kayo nang bahala, sir. So ayun, bumalik na naman ito. Itong mga lagayan, bigayan dito, corruption doon, corruption dito. Sana, yung bang, hindi man sa, huwag kayo magalit sa akin, pero ito ang totoo. Dito sa Canada, hindi magkaisa ang Pilipino. May narinig nga ako dito, pagdating ko, may community center ang Pilipinos. Binigyan ng community center for the Filipinos para magkaisa. Ang problema, binawi dahil nag-away-away. Kasi ayaw magpatalo nga ng elections ng mga officers. Yun, nag-away-away. Muntik na magpatayan. Yun lang ang narinig ko. Kaya binawi. So hanggang ngayon, hindi talaga magkasundo ang Pilipino dito. Pero ito yung mga, siguro mga old versions ba? Na kung ano yung nakikita nila noon sa Pilipinos o sa mga Filipino leaders, yun ang ginagawa. Kasi anak, hindi mo kilala, yung mga ganun na dating. Anak ako ni ganito, anak ako ni mayor, congressman ako, tama na yun. Nilagay tayo ng mga Pilipinos dyan para mamuno. Gayahin natin kung anong ginagawa ni Duterte at anong pinapakita ni Duterte para sa mga bagong mga tubong Pilipino na ma-absorb nila yung tamang ugali at tamang pamamalakad sa buhay ng Pilipino o paano i-treat ang kapwa Pilipino. Hindi maghilaan, walang crab mentality, magtulungan, magkaisa. Maganda na nga sana yung takbo yung si Duterte. Ngayon, dandahan na naman kayo nag-aaway dyan. Nakikita naming lahat kahit andito kami sa ibang bansa. Which is nanghihinayang kami kung bakit nangyayari na naman ito. Mas maganda nga sana kung gawin nating, siguro, kagaya tayo, pag mag-apply tayo ng isang kumpanya, kailangan meron tayong probationary period. Then, kung ma-qualify ka after 6 months, okay, ma-regular ka. Ganun din sana ang gawin natin sa mga politicians natin. Na kung hindi nila kayang gampanan o gawin yung kanilang mga pangako, or sana, yun na lang, yung ugaling Duterte, na para talaga sa taong bayan ang ginagawa, hindi pang sarili lamang. Nakikita yan ng lahat. Tingnan mo naman yung
Pilipinas noon napaka-peaceful. Walang magnanakaw, walang corrupt, walang hold upper, walang drug addict. Di ba maganda 'yun? Sa mata ng mga mabubuting tao, pero sa mga masasamang tao hindi maganda 'yun. Pero sana tama na, baguhin na natin para sa mga papasok ng mga kabataan ng Pilipino. Tayo, palabas na tayo sa mundo, temporary lang lahat ito. Nanghihinayang talaga ako sa magandang ginawa ni Duterte na sana tuloy-tuloy na. Napakaganda ng buhay kung ganun. Grabe. Sayang masyado. Sorry lang. Kakaiyak pero yun lang. Yun lang gusto ko. Kaya ako naglakas loob na magsalita dito. Kasi nanghihinayang ako eh. Kung bata lang yan si Digong, siya rin gusto pang tumulong. Gusto pang pagbabago. Pero sana, kahit ano mang gawin ng mga bagong leaders ngayon, huwag natin kalimutan, ang mga Duterte, yan sila ang tunay na magbigay sa atin ng pagbabago. Hindi ako nangungumpanya dahil taga Davao ako o what. Para ito sa kabutihan ng lahat ng Pilipino. Tingnan nyo ngayon ang mga leader na yan. Ginagawa nila ang pangsarili lang nilang gusto. Kaya sila may mga planong ganito, sinong tanggalin, sinong i-impeach. Because they're planning to run for the higher position, which is nakakatakot, di ba? Hayaan ba natin na uupo ulit yung mga ganong klaseng tao? Sana namulat na tayo, wag na tayong matulog ulit. Tuloy-tuloy na. Tulungan natin ang kabataan para sa magandang pagbabago at magandang image ng Pilipinas at Pilipino. Tama na yung mga old-fashioned na mga ugali. Tama na. Sana pasok na yung mga kahit hindi 100% na ugaling maganda, pero at least mawala man lang yung kayabangan. Tama na yung mga yabang. Kasi kahit nasa ibang bansa, mayabang pa rin mga Pilipino eh. Lalo na pag bagong dating ka, ang tanong una, ilang taong ka na dito? Taga saan ka sa atin? Pag malaman na taga Davao o probinsyano. Lalo na kayo mga taga Maynila, magkaisa na tayong lahat. Huwag kayong sobrang tingin niyo, ang taas-taas niyo, huwag. Magkaisa tayong lahat. Binoto kayo ng taong bayan, serbisyuhan niyo ng maayos, bigyan niyo ng magandang buhay, dahil dyan kayo kumikita. Diyan kayo nagkaroon ng posisyon dahil sa taong bayan. Kaya kung ano yung pinapakita ni Duterte, sana gayahin natin yun. Dahil hindi yun kabubuhan. Kung hindi, para bigyan ng magandang buhay ang Pilipino at magandang image ang Pilipinas. Salamat po.